Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 11:30 in the morning here in the Philippines. At pati ako guys, nagtataka ako rito, no? Napatanong rin ako dito noon. Itong si Martin Romualdez, no? Nagtataka rin kung bakit nawala ang mga police escort ni Governor Digamo sa Negros Oriental during that time nung pinatay siya. Yan ang malaking tanong eh. Nasaan yung police escort dito? Okay? Ngayon nagtatanong sila. Kasi ngayon sa social media, sa mainstream media, ang pinagbibintangan ay si Congressman Teves. No? Lagi naman yan eh. Pinagbibintangan dahil nga siya yung unang karibal sa politiko sa Negros Oriental. Siya yung kumbaga mortal enemy kuno dito ni Governor Digamo. Pero ang kay Martin Romualdez, tingnan rin natin ang ibang anggulo dito, no? Itatanong rin natin bakit wala ang mga police escort, no? Meron siguro pero nagtatanong itong si Martin Romualdez, nasaan yung mga police escort at that time, nung araw na yun. Okay? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago natin ito pag-uusapan guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, please consider i-subscribe, i-follow sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, balikan natin itong storya na ito. Pati ako guys, nagtataka talaga ako. No? Itong si Martin Romualdez, nagtataka na ngayon bakit nawala ang mga police escort ni Governor Digamo. That was Saturday, no? Nagtrabaho pa rin itong si Governor Digamo sa kanyang bahay, tumutulong dyan sa kanilang may mga tao kasing pumupunta sa kanilang bahay at nanghingi ng tulong, no? Pero binalita ito ng yung tungkol kay Martin Romualdez, binalita ito ng Manila Bulletin, no? I don't know with some news outlet, but nagtataka na itong si Martin Romualdez. Babasahin natin ang binalita ng Manila Bulletin tungkol dito sa sinabi ni Martin Romualdez. Okay? So, ayan. Basahin natin yan. So, ang title ng balita ng Manila Bulletin ay Coincidence? Romualdez wants Digamo bodyguards absent on day of killing probe. Pati ako, no, nagtataka ako dito, no? Basahin natin itong balita. House Speaker Martin Romualdez smells something fishy with the disappearance of the Negros Oriental Governor Roel Digamo police escorts on the day that he was gunned down and killed last March. Kaya nga, nagtataka itong si Martin Romualdez. It appears that the perpetrators were aware of the fact that the governor has practically no protection, so they could easily accomplish their... Yan, yung second paragraph na yan, no? Sabi dyan, parang alam ng mga gunmen na absent ang mga police escort ni Digamo. Di ba? Kung makikita mo sa video, talagang tuloy-tuloy lang ang pagpasok nila, no? So parang unti-unti nang nakita ang anggulo ng storya dito kay Governor Digamo. Na yung police, yung mga gunmen na pumasok sa bahay ni Governor Digamo, parang alam nila na easy lang silang makapasok dahil wala yung mga police escort ni Roel Digamo. So that's a question already, no? Unti-unti na itong nakikita, no? So, sabi pa dito, he noted reports that 5 out of 6 PNP escorts of Digamo, which is the Philippine National Police, did not show up for the duty on March 4. March 4 is yun yung time na binaril siya. When a group of men
with high-powered firearms attack in his house. Yes, kaya nga, no? Anim sana yung escort at that day ni Governor Digamo. Pero 5, no? Yung absent. Imagine that one. So, nagmukha na isa na lang yung police escort at that day nung pinatay si Digamo. Okay, nakita nyo ang senaryo na ito. Hindi ito na-overlook ito kaagad eh. Kasi ang pinagbibintangan kaagad ito si Congressman Teves. Hindi ko sinabi na itong mga 5 na 5 na absent na mga police escort na ito, hindi ko sinabi at hindi rin sinabi ni Martin Romualdez na sila yung may kasalanan, sila yung may gawa nito. Hindi. Pero nagtatanong lang itong si Martin Romualdez. Pati nga ako nagtataka, bakit sa lahat ng araw absent sila at that day? That was very important. Di ba? Because that's his Saturday. Walang yun. So dapat doon sana higpitan yung pag-e-escort. At ito namang si Governor Digamo ay pinaka high-ranking official pa naman sa probinsya ng Negros Oriental. So, ito yung sabi, Romualdez is seeking a house inquiry over these reports. We want to find out why most of the Governor Digamo's PNP security details went missing on that fateful day. Correct. We don't want to blindly accuse. Kaya nga, hindi nga, sabi nga ni Martin Romualdez dito, ayaw niyang mag-akusa sa mga 5 absent. Pero, dapat silang questionin, nasaan kayo sa ng araw na yan? Di ba? Imagine, you are 6 police escort, no? 6 kayo, pero 5 yung absent. So, isa na lang. So, nasa peligro yung governor. Di ba? So, sabi pa dito, Romualdez noted that Digamo had earlier reported to the police about the threats. Lagi na yang sinasabi ni Governor Romualdez Digamo, no, sa mga intelligence, pati nga sa media pati sa Facebook, nagmensahe yan tungkol sa kanyang buhay na may threat siya lagi. At alam yan alam di umano ng mga tao ng Negros Oriental na nasa peligro at laging may threat, death threat itong si Governor Digamo of Negros Oriental, no? That's why it's highly suspicious why these police escorts were missing on the day he was killed. Yan ang sabi ni Romualdez. Hindi ako nagsabi niyan, sabi ito ng Manila Bulletin, no? Gusto malaman ni Romualdez, no? Martin Romualdez, na bakit at nasaan sila that day yung 5 na PNP escort ni Digamo. Nasaan kayo at that time, no? Sabi ni Martin Romualdez, hindi sila mag-aakusa, pero gusto lang nilang questionin itong 5 pulis na ito. Pati ako nagtataka ko, bakit nag-absent yun? That was a very important day. So, lesson ito ng kapulisan, no? Na kapag mag-absent kayo dahil magproprotekta kayo ng isang government official, that is very crucial, no? So, yan, pinaiimbestigahan yan ngayon ni Martin Romualdez. And these policemen, escorts, are being questioned now, no? So, hintay lang tayo ng update. So, sabi dito, that's why it's highly suspicious why these police escorts were missing on that day he was killed. The House Committee on Public Order and Safety, chaired by Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez, will investigate the matter. So this is already investigated. Okay, Romualdez said the congressional inquiry would seek not only to uncover the reason for the questionable actions of the PNP security. Para sa akin, failure talaga yung pag-absent ng 5 na PNP escorts na yan. 6 sana ha. Imagine 6 sana sila at that time. It could have been saved the life of Governor Digamo at that day. No, buhay pa sana ngayon si Governor kung nag-present kayo at that day. Kung makita nyo sa video, easy lang silang nakapasok. Parang alam na nila na
walang sagabal doon. They can get easily, they can kill easily Governor Digamo because walang mga bodyguards or meron man, pero yung PNP escorts yung pinaka-importante na 5. So, meron pa sanang makapag yung makapag-save, no? Na mapagsabihan si Governor Digamo na to escape the scenario at that time. Okay? So, ito yung aking analysis dito, no? Kung absent yung 5, this is ano lang ha, analysis. I might be correct, I might be wrong. Ito yung mga possibilities sa pangyayari na ito. Baka naman, hindi si Congressman Arnie Teves ang may utos nito o ang mastermind dito. No, baka hindi si Congressman Arnie Teves. But he is always the usual suspect kasi nga kalaban sila, no, sa politika at mainit yung pinagdaanan nila. But posible, ito lang ha, ay analysis ko lang ito. Posible na may kalaban itong si Congressman Arnie Teves, no? May kalaban, hindi si governor yung kalaban. May ibang kalaban itong si Congressman Arnie Teves. At pilit na pinapapatay itong si Governor Digamo para mapagbintangan itong si Congressman Arnie Teves. Nagyat niyo ang logic? Okay? Di ba? So kung ako meron akong kalaban na gusto kong patayin, no? Ang gagawin ko, no? For example, may kalaban ako. Gusto ko siyang patayin. If ako ang papatay ng kalaban ko, no, alam ng taong bayan na kalaban kami, kung ako ang papatay, ako yung pinagbibintangan. 'Di ba? So, kung meron akong ibang kaaway, gusto akong makulong o gusto akong mapagbitagan, yan na lang yung tumatay ng kalaban ko. At automatic, ako yung magiging suspect o mastermind ko, no? Yun lang. That is one of the angles, one of the possibilities na pwedeng mangyari. Okay? Kasi wala naman akong kinakampihan dito. Hindi naman ako kumampi kay Congressman Arnie Teves. Hindi naman ako kumampi kay Governor Digamo. Ako lamang ay nakikiramay rin ako sa pamilya ni Governor Digamo. Dahil maraming nagsasabi, mabait na tao yun. Maraming tinutulungan. Di ba? So sa akin lang, yung PNP, mga NBI at lahat ng mga investigador dito sa kaso na ito ay tingnan lahat ng mga agulo. Lahat na. Kasi, yan naman kasi ang hirap natin dito sa Pilipinas eh. Sometimes, ang justice system natin magulo. Magulo to the point na merong mga taong pinagbibintangan kaagad. Hindi natin dinidig up yung malalim na dahilan. Ano ba ang motibo sa pagpatay ni Governor Digamo? Yun ang tanong, di ba? Yun ang tanong. So, kayong mga audience ko dito, ano ang masasabi nyo tungkol dito sa usaping ito, no? Ano ang masasabi nyo? Kasi nagiging malalim na ito sa pagtanong dito kay Martin Romualdez, no? Tama itong si Martin Romualdez. They are questioning now the PNP escorts of Digamo, no, kung sino yung in charge at that day nung pinatay siya. So, mag-comment, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito at babasahin natin yan. Okay? Ano ang possible angle nito? Mag-comment kayo. Ano ang inyong analysis dito? Lahat dito ng mga idea ay welcome, no? Sharing of ideas. So, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Okay? And subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong
balita na ito. Mahalin natin ang Pilipinas at see you in my next video. Have a great day and God bless sa inyong lahat.